Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Ganun talaga kataas, grabe. Sumabog ang tenga ng mga naka-headphone. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Ganon mong isisigaw yan with all your might. Wow, with all your might, hindi ba? Isang magandang umaga pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga panggana. Patuloy pa rin po nakatutok sa aming himpilana. And of course, sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel, ang ating mga team replays. Hello po sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. I'd like to say hi to Mark. Ayan, nasa Canada. Sorry, hindi ako nakakapag-message. Wow! Sorry, babe. Yan. Sobrang busy lang nowadays. Harot. Diba? But you take care, ha? You do take care, Pag natapos na lang lahat ng ganap, Wow! Ang ganap talaga sa buhay. Diba? Back on track tayo. Back on track? Nakakaloka. Ang kapitanan nyo, naglulumandi. Oo, nakakaloka. Basta panahon ngayon, pag ganito 46 ka na, hindi ka basta lang nakatunganga ka lang dyan, lalo single ka, diba? Hindi ka pa pwedeng tutunga-tunga dyan, Nag-aagawan ng lalaki, tapos tutunganga ka pa, diba? Galaw-galaw din, diba? At syempre dun sa mga katulad kong 46 na at kung kayo ay single pa din, eto na ang inyong panahon, diba? Eto na ang inyong pamamaraan, diba? Sabi nga ng ilan, kung gusto mo magka-jowa, matuto kang mag-lande, ganon. Natutunan natin maglandi. Dahil hindi naman lalapit yung lalaki sa atin kapag hindi yan nilandi. Ganon. Diba yung mga ganyan, yung mga lalaki kasi maporma lang, maangas yan. Pero totoo niya, mga chope, mga torpe yan, mga yan. Kaya dapat, tayong mga palay na ang lumapit sa manok. Wow! Ang ganda ng turo ko, di ba? Maglumandi. Nakakaloka. Hindi. Ako lang po yun. Kasi kaya tingnan mo, di ba? 9 years, single, diba? Huwag kayong gumaya sa akin. Huwag niyong buruhin yung mga sarili niyo. Yung akin, puro agyo na. 9 years ang binuro. Hindi totoo yan. Hindi tayo nawawala ng bookings. Bookings! Diba? Na nakakaloka. Anyhow, nako, eto na nga ang ating pangalawang Baklitas on the second hour ng Baklitas. Woo! Ay, nako, eto na nga. Mainit pa rin talaga. Hindi ko alam, diba? Kung yung balita ba na ito ang aking sasabihin. O yung ulo ng mga tao kay Paulo Contis, diba? Eto na nga, nakipag-reunite na nga itong si Paulo Contis sa kanyang dating kinasama, diba? Or dating asawa, kung tawagin. Kasi di ba ganun na rin naman yung girlfriend o ang tawag mo doon lagi, asawa, diba? Sa kanyang kabiyak na si Lian Paz na nakipag-reunite kamakailan sa Cebu kasama ng bagong asawa, diba? Na nakakaloka. Sino nga ulit yun? Si John? Nakakaloka, nakakalimutan ko yung pangalan ng lalaki. Diba? Na kumaga parang ang binabatikos kasi dito na nakipag-reunite nga is, yun nga daw, yung bagong asawa nga daw nitong si Lian Paz, ay yung nakikita nyo sa kanan. Diba yung mga pictures nila na makasama nitong si Paulo Contis, yung dalawa niyang anak kay Lian Paz. Masaya silang nagbanding. Ultimo nga, tinanggap din si Paulo Contis ng bagong asawa at kinakasama ngayon ni Lian Paz nung ito nga ay magbakasyon sa Cebu City. Ayon sa nakalap natin, chika, sinagot nga daw ng asawa na ang pag-fly-fly nitong si Paulo Contis papuntang Cebu para makapiling at makabanding nga niya yung kanyang mga anak.
parang dahil nga dito sa pinost ni Paolo Contis sa kanyang social media page, masaya siya sa nangyari at sa, alam mo yun, naganap. Nagkahingian na rin nga daw ng tawad, 'di ba, sa isa't isa. Itong si Paolo Contis humingi ng tawad kay Lian Paz, sa pinatawad naman na din, 'di ba, na sinasabi nga nila na all's well that ends well, 'di ba? Wala naman kasi ibang bagay dito sa mundo na hindi naaayos ng isang mabuting pag-uusap, 'di ba? Matiwasay, mapayapa, ganon. Pero ang hindi pumapayapa yung mga tao na luloka ako, na parang ang dami pa rin komento na ay talaga nga naman na nagbakasyon tapos buraot, ganon. 'Di ba? Nagbakasyon tapos pinasagot doon sa pamilya para lang makapiling yung anak. Hindi man lang daw nag-effort ulit. Hoy, wag kayong ganun. Baka naman din nag-offer. 'Di ba? Nag-offer na sila na sige para lang makabanding mo din yung mga anak mo. Marami naman din naman bumabatikos na naman kay Paolo Contis na sinasabi nga na, porket malalaki na yung mga anak na wala na masyadong gastos, tsaka ka nagparamdam. Hindi yung mga panahon na kailangan kanilian pa, so nagdadaya-per pa yung mga yan. Yung mga nagagatas pa yan, ain't nowhere to be found ka. Pero sabi nga ng ilan, 'di ba? Ayan sabi niya kung kailan tumanda tsaka pa na-realize na makipag-reconcile sa mga anak. Anyways, may the God be the center of your heart right now. And hopefully, totoo ang pinapakita mo sa SOCMED. 'Di ba yung mga ganyan, mga komento ng mga tao, nagsustento na siguro to, 'di ba? Sabi tuloy ng ina, paano nagsustento? Diba, sinagot nga nung asawa yung ticket para lang makaano. So, yung sabihin, buraot pa din. Ganyan. O yung kay LJ, ayusin mo din, Diyos me. Mga komento ng mga tao, uy, grabe kayo kay Paulo. Bakit ganon? Balay mo naman, diba, inuunti-unti na niya. Pero ang kinaganda lang kasi kay Paulo is humingi siya ng tawad, pinatawad siya. Alam mo yon, in-embrace na din siya nung bagong pamilya, pati nung asawa, 'di ba? Yun naman ang importante dito, tinanggap na rin si Paulo, ultimo nung bagong asawa ni Lian Paz, 'di ba? Kahit pa sabi mo may nakaraan silang dalawa, pero tinanggap siyang tao, 'di ba? Winelcome siyang tao. So, ibig sabihin lang nito, dito na nagsisimula. Pero, ngayon kay LJ siguro, paano yun? Sa Amerika si LJ. Sinong sasagot ng plane ticket niya if ever? Hoy, hindi! Walang ganun, 'di ba? Na nakakalo. Malay mo naman din, gumagawa naman din ng paraan. Kahit pa hindi siya magpunta ng Amerika, may tinatawag na, alam mo yun, video call, ganyan, 'di ba? Pwede ka naman kumabit sa libreng wifi para... Hoy, hindi kakabit sa libreng wifi! Nakakaloka yun. Buti naman po pinatawad na si Paulo. 'Di ba? Yung mga ganon. Kasi sabi nga na, paano papatawarin kung hindi ka naman din humihingi ng tawad? Paano mo din naman, alam mo yon, tatanggapin yung tao kung hindi rin naman siya magpapakumbaba para aminin yung naging pagkakamali niya. And which is, ito yung brave thing to do. Tama yung isang sabi ng commenter kanina, yung finlash natin. Sana nga, 'di ba, totoo na yung pinapakita niyang concern at pagbabago sa kanyang sarili, na natauhan na siya na it's about time, 'di ba, to make it out or to make up. Hindi make it out. Grabe ka naman doon sa make it out. Para i-make up sa mga anak niya, yung mga panahon na hindi niya nakasama, 'di ba? Maging masaya na lang din tayo. Malay niyo naman, nagbago na nga talaga yung tao. Let's give them a chance, 'di ba? Kasi nga naman, syempre, hindi na rin siya bumabata, 'di ba? Baka naman yung next yung kay LJ na, 'di ba? Or ngayon, siguro hindi pa rin siya mapatawad siguro. Sino nga ito yung huli niyang yung huli niyang si Yen. 'Di ba? Yung huli niyang nakarelasyon, malay mo, 'di ba? In time. Kasi ngayon siguro fresh pa doon, 'di ba? Robicel Delgado, 'di ba? Pumunta pala si Paulo sa Cebu as a friend. Oo naman, 'di ba? And as a father doon sa dalawa niyang anak, 'di ba? As in, nagpakatatay na siya. Sabi ng ilan, ako, kung kailan malaki ang gastos, o hindi, mas malaki ang gastos ngayon dahil college na yung dalawa, diba? Kumpara dun sa although magastos din magatas at diaper, pero syempre, emotionally ang kailangan nung panahon na yun ni Lian Paz na makakatuwang eh. Hindi yung sa gastusin na pambili ng diaper, vitamins, gatas, vaccine, diba? Pero alis ngayon, diba, na nagko-cope up naman. Baka naman alam mo yun, nagme-make up na siya para sa mga taon
na, alam mo yun, aminado naman siyang nagkamali siya, diba? Hindi naman siya siguro tatanggapin ng ganun. Diba? Kung hindi siya humingi ng sorry. Ganun, no? I am sorry. Sorry na nga eh. Diba? Ano yan? Maldita ka pa din? Humingi ka ng sorry. Sorry na nga eh. Sorry. Sorry na. Sorry na nga eh. Ganun. Sabi ni Patrick Alminario, he's too brave and gave a lot of courage to do it. Finally, he became a man. Diba? At least nagkaroon na siya ng basketballs. Ganon. Diba? Natuto na siyang mag-basketballs. Ganon. Nagpakalalaki na siya doon. Diba? And it takes courage. Tama naman din siya. Diba? Diba? Alam mo yun, ang hirap para sa lalaki na magkaroon ng ganon eh. Bibihira. 'Di ba, na umaamin sa kanilang mga pagkakamali, 'di ba, pagkakadapa, 'di ba? Hindi ko naman nilalahat, hindi ko sinasabing lahat, pero eto, 'di ba, sana for the better future, 'di ba? At i-next na niya kamo etong yung kay LJ to reconcile, kasi si LJ, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, 'di ba? Parang 'di ba, may parang may love life na rin ba? Tama ba? Masaya na rin siya sa Amerika, 'di ba? Siyempre, sino ba namang hindi sasaya? Dollars na kinikita mo doon. Mataas ang palitan kung para piso, 'di ba? Noon, $1, 57 pesos ka agad, o 'di ba? Na nakakaloka. Eh dito, yung 57 pesos mo, 'di ba? $1 sa kanila. Ay, anyways, nako, alis good news pa rin ito at related dahil, nako, eto na, ipasok na natin ang isa pang good news. Hi! Ako po ang inyong good news girl! Good News Girl! Magandang araw mga pangga! Ako si Good News Girl at nagkapaghatid ng magandang balita ngayong tanghalian. Sana good ang inyong morning, afternoon at evening. Ang good news natin today ay merong isang Pinoy racer ang muling nagbigay sa karangalan sa ating bansa. Hindi lang basta panalo, kundi winning historic back-to-back races sa 2025 Asia Talent Cup. Siya ay si Alfonsi Dakigan, isang batang karerista mula sa Pilipinas na ngayon ay nagsusulong ng pangalan ng bansa sa international racing track. Ito rin ang kanyang kauna-unahang pagiging kampyon sa loob ng kanyang karera. Si Alfonsi ay nagwagi ng back-to-back races sa 2025 Asia Talent Cup, isang prestihiyosong kompetisyon kung saan hinahasa ang mga young riders na posibleng maging future stars ng MotoGP. Ginanap ng karera sa Mandalika International Circuit sa Indonesia, isa sa mga pinakakilalang racetracks sa buong Asia, at doon nga pinatunayan ni Alfonsi na kaya ng isang Pinoy makipagsabayan sa pinakamahusay na racers ng rehiyon. Nangyari ito nitoong Oktubre 2025 kung saan dalawang magkakasunod na araw siyang nanguna sa karera. Yes, pangga, dalawang sunod na panalo, kaya't tinaguri ang historic win ang tagumpay na ito dahil unang beses sa kasaysayan ng Asia Talent Cup ng isang Pilipino ang nakapagtala ng back-to-back victories sa loob ng isang racing weekend. Isang napakalaking karangalan hindi lang para kay Alfonsi, kundi para sa buong bansa at sa lahat ng batang nangangarap na maging atleta sa motorsport. Ipinakita ni Alfonsi ang kanyang galing sa pamamagitan ng determinasyon, training at matinding focus. Ayon sa ulat, si Alfonsi ay nagpakita ng consistent speed at perfect racing lines mula sa simula hanggang finish line. Kaya naman walang nakapagpapigil sa kanya kahit mahigpit ang laban mula sa Indonesia, Japan at Malaysia. Matapos ang kanyang panalo, sinabi ni Alfonsi sa kanyang panayam, para ito sa Pilipinas. Sana marami pang kabataang Pinoy ang mangarap at maniwala na kaya nating makipagsabayan sa mundo. Nakakatuwang isipin mga pangga na habang ibang bansa ay nakikipagpatuloy
nagpakitang gilas sa kanilang karera, tayo rin naman ay merong batang Pinoy na patuloy na umarangkada sa international stage. Isang inspirasyon na hindi kailangan maging mayaman o galing sa malaking bansa para makamit ang tagumpay. Kailangan lang ay puso, tiyaga, determinasyon at paniniwala sa sarili. Sa tagumpay ni Alfonsi, muling pinatunayan ng mga Pilipino na saan mang karera ng buhay, kayang makipagsabayan, kayang manalo at kaya maging numero 1. Muli, ako po ang inyong Good News Girl, ang tagapaghatid ng magandang balita ngayong tanghalian. Sana good ang inyong morning, afternoon at evening. Good News Girl! Oh, 'di ba? Panibago na namang karerista na nakakaloka ang namamayagpag sa racing, alam mo 'yung game, 'di ba? Kasi 'di ba, at least may mga sumusunod sa yapak dahil 'di ba, sa mga hindi nakakaalam, Matteo Guidicelli started to be a racetrack racer. 'Di ba, driver. 'Di ba, doon siya nakilala talaga, tubong Cebu ito 'Di ba, na si Matteo Guidicelli ang kanyang pamilya. Pero mas nakilala siya. Ganyan din, nag-start din siya sa young age, 'di ba, na bonggang-bongga. So, ibig sabihin talaga, marami ng kabataan ngayon na nag-uumpisa ng, 'di ba, na mahumaling sa iba't ibang sports. 'Di ba? Go, 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 'di ba, na nakakaloka kayo. Alam mo, kanina habang nag-good news girl, alam mo yung komento natin sa Facebook Live. Wala naman tigil, nakakaloka kayo. May mga may mga nagko-komento, 'di ba? Nagpaka-brave na daw itong si Paolo Contis. Kailan daw magpapaka-brave si Saldi kong umuwi? Oy! Ba't na naman nadadamay ang politika? Nakakaloka kayo. Si Paolo Contis lang tayo. Huwag niyong alisin sa konteksto na masaya si Paolo Contis, 'di ba? Na makapiling ang kanyang 2 anak. At sana makapiling pa din niya yung iba pa niyang anak, 'di ba? At inanakan. Kasi hindi, walang walang ganon, no? Hindi, 'di ba? Ma-meet yung mga ina ng kanyang mga anak. Wow, parang ang dami, no? Hindi ba? Well, maging masaya tayo. Let's be happy, di ba? Tagumpay ng Pilipino, tagumpay ng bawat isa, di ba? In the meantime, mga bangga, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo 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 Woo! And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!